Nasa 99th floor na nga si Lufan at Xiaoye. Patuloy pa rin ang pagbuga ng Black Dragon gamit ang kanyang lava flame kung saan ay kaya niyang mag-deal ng damage at mag-heal ng sarili at the same time. Wala na ngang nagawa ang mga Headless Knights kundi ang saluhin ng napakalakas na ataking ito ni Xiaoye. Talaga namang kahit balot pa sila ng armor ay paniguradong tostado sa taas ng damage ng lava flame. At sa wakas, ang floor 99 ay na-clear na. Napakaangas nga ng tindig ni Xiaoye matapos ang bakbakang ito. Sabay nag-level up din siya sa level 15 habang si Lufa naman ay naging level 20 na. Bukod sa pag-level up ay may nakuha din si Xiaoye na bagong skill. Ito ay tinatawag na Cataclysm. Natuwa nga si Lufan dahil hindi niya inaasahang may makukuhang bagong skill si Xiaoye matapos ang labanan kanina sa mga Headless Knights. Ang tanging natitira na lang ay ang final trial sa floor 100. Mapunta tayo sa principal's office. Nasabi nga ng principal ng number 1 na middle school na ang pintuan sa floor 100 ng nightmare level ay nabuksan na rin. Sabay sabi ni Mr. Kin na mukhang isang history ang masasaksihan natin ngayong araw. History ito para sa lahat dahil wala naman talagang nag-e-expect na merong makakarating sa floor na ito. Kahit pa siguro yung mga scholars na bumuo ng Heavenly Tower. Alam yun ni Principal Bai at dahil nga dito ay magkahalong pagkashock at pag-aalala ang nadarama niya para kay Lu. Mabalik naman tayo kay Lu. Isang espada ang nakabaon sa dulo ng floor 99. Pakabunot nga ni Lu sa espada ay na-reveal ang floor 100. Laking gulat nila ni Xiaoye at na-realize nga nilang ito na talaga ang 100th floor ng Nightmare Trial. Sila ay sinalubong ng nakakakilabot na aura na nagmumula sa kompletong version ng Broken Kingdom Secret Realm kanina. Kumbaga, patikim lang pala yung nasa floor 99 kanina. This time nga ay kumpleto na sila, kung saan ay may 500 plus na army ng mga undead. At hindi lang yon, kasama nila ang World Annihilation Emperor na level 60. Grabe nga ang mga eksenang ito. Magmimistulang replay ang floor na ito ng mga nangyari noong unang panahon. All this time nga ay naka-distraction dragon form si Xiaoye at naisip nga ni Lufan na oras na para ipakita sa lahat ang distraction dragon form ni Xiaoye, pati na rin ang bagong skill nito. Umungol nga ng napakalakas si Xiaoye at sinabi ni Lufan na onting push na lang ay makukuha na nila ang mga rewards ng trial. Kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lu. Tinawag niya si Xiaoye at inutusan niya itong mag-transform sa Dragon Destruction form. Nag-uumapaw ang lakas ni Xiaoye at makikitang nag-iba ang kulay ng pakpak nito. Matapos ang transformation ay nagkaroon ng Black Dragon ng lumiliyab na aura sa buong katawan nito. Ang Destruction Dragon form nga na ito ay nagbigay kay Xiaoye ng strength na 1,484, agility na 2,055, spirit na 7,202 at power na 2,903. Bukod pa doon ay may bago siyang mga skills na na-unlock. Grabe na nga mga pre. Talagang nag-uumapaw ang stats ni Xiaoye sa form na ito. Hindi nga inaasahan ni Principal Bai na meron pa palang third form ang dragon kaya naman nasabi na lang ni Mr. Qin na meron pa palang tinatagong alas si Lufan. At heto na nga tayo sa sinasabi kong isa sa buhay ni Lu ang mga nangyari sa nakaraan mga pre. Isang Headless Knight ang sumigaw na protektahan ng hari at hindi sila nagbibiro dahil sila ay aatake ng sabay-sabay. Nagsimulang gumalaw ang army ng mga undead kaya naman ay sinabihan ni Lu si Xiaoye na maganda para sa paparating laban. Makikita nga ang excitement sa mukha ng ating bida at determinado na siyang tapusin ang huling floor ng Heavenly Tower. Sumugod nga si Lu sa army ng mga undead habang nire-ready ni Xiaoye ang skill nito. Dinistract ni Lufan ang mga undead sabay sabing, "Xiaoye, ngayon na, oras na para gamitin ang Cataclysm." Ang skill nga na ito ay kayang pasabugin ang lugar na nililiparan ni Xiaoye na magdidil ng napakalaking damage at burning effect. Agarang umatras si Lu para ibigay ang spot kay Xiaoye at isang malaking pagsabog ang naganap sa floor. Ang kaninang sangkaterbang undead army ay nabawasan ng tuloy-tuloy dahil sa skill ni Xiaoye. Hindi nga sila makapaniwala sa principal's office na ang skill na ito ay kaya palang ma-master ng isang estudyante. Halos ma-wipe out ang buong army ng mga undead dahil dito. Patuloy pa rin sa pag-atake si Xiaoye kaya naman ang bilang ng mga undead ay bumaba na talaga ng gusto. Nang biglang ang atensyon ng mga Headless Knight ay nabaling kay Lu. Sinabihan siya ng mga to na mayabang raw siya at marapat lang na lumuhod siya sa harap ng hari. Agad ngang umatake mula sa ere ang 4 na Headless Knight pero buti na lang ay mabilis ang reflexes ni Lufan kaya naman naiwasan niya ang mga ito. Gigil na ang mga Headless Knight sa kanya at balak na siyang pagtulungan ng mga to. Napansin naman ni Lu na 37 na lang ang natitirang undead kaya naman tinawag niya si Xiaoye para gamitin ang second phase ng Cataclysm. Kung saan magdadive ang Black Dragon sa isang area at pasasabugin ito na magdidil ng napakalaking damage. Mabilis na rumesponde si Xiaoye at boom! Ang 4 na pangahas na Headless Knight ay napulbos.
Mabalik nga tayo sa principal's office. Nagulat nga sila dahil instant na nabura ang mga Headless Knight sa ataking iyon ni Zhao Ye. Na-realize nilang hindi nila masusukat ang tunay na lakas ni Lu Fan kahit pa sa pinakamahirap na difficulty level ng trial. Makikita nga sa screen na meron ng 989,120 points si Lu Fan. Kaunti na nga lang ay 1 million na ang points niya kung saan ay wala pang nakagawa noon sa loob ng 30 years. Di nga magtatagal ay makukuha na ni Lu ang reward ng exam. Ang exam nga this year ay masasabing ang pinakamahirap sa lahat at hindi rin naman tinipid ng rewards dahil siguradong makakakuha ng 3 rare quality na items pagkatapos. Mabalik nga tayo kay Lu Fan na inubos ang mga kalaban sabay sabing, wala na ang mga basurang kalaban, ilabas nyo na ang final boss. Nung nawala na ang usok at alikabok ay lumabas ang world-destroying emperor na siyang final boss ng floor 100. Pakalabas pa nga lang ay sinabihan niya kaagad si Lu Fan na wala kang kwenta. Makikita nga ang makakapal na armor ng final boss at kahit na nag-iisa na lang ang boss ng undead army ay talaga namang nakakapangilabot ang presensya nito. Hindi naman nagpatinag si Lu sa boss na ito at agad niyang pinaghanda si Zhao Ye. Habang nag-iipon ng lakas si Zhao Ye ay ginamit na rin ni Lu Fan ng kanyang Dragon Claw, kung saan ay magta-transform ang kanyang braso sa dragon at nakadepende ang lakas nito sa power ng Black Dragon. At ang malupit dun mga pre, hindi lang isa, kundi 2 braso na ni Lu ang naka-Dragon Claw. May pagkamainipin ang final boss kaya naman agad niyang inatake si Lu Fan gamit ang higanteng espada nito. Buti na lang talaga ay nakapag-transform na si Lu kaya naman kanyang nasalag ang ataking ito. Handa na nga si Zhao Ye mga gar at sakto din namang distracted ang boss kay Lu. Ginamit na ng Black Dragon ang skill nitong Everything Burns, kung saan nga ay ipapagaspas ni Zhao Ye ang kanyang mga pakpak na magre-release ng 4 na fire tornadoes at siguradong makakapag-deal ng napakalaking damage sa target. Tumalsik nga ang boss sa lakas ng atake ni Zhao Ye kaya naman agad nitong itinukod ang espada niya sa lupa para hindi siya tangayin ng mga tornado. At laking gulat niya na tila ay nangihina siya. Sabay nagtanong si Lu sa boss nang may ngiti sa muka. Napansin mo bang bigla kang humina? Ito ay dahil inactivate ni Lu ang power ng Lament Ring. Kung maaalala nyo mga pre, ito yung ibinigay ni King Q kay Lu noong quest nila bilang pasasalamat sa ating bida. Ang singsing na ito ay may effect na tinatawag na Lament Aura kung saan ay i-assign nito ang Lament Aura sa kahit anong target. Kapag ang target na binigyan ng aura ay umatake ay magkakaroon ito ng resentment points. Sa panahong mapuno ang resentment points ay magbibigay ito ng effect sa target ng poison, bleeding at stun. Narealize nga ng final boss na nakakabwisit ang trick na ito dahil sa dami ng debuffs na nakuha niya. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Lu Fan kaya agad niyang inutusan si Zhao Ye. Sa command ni Lu ay ginamit ng Black Dragon ang second phase ng Everything Burns. Sa second phase na ito ay iipunin ni Zhao Ye ang lahat ng fire tornado para lumikha ng isang malaking pagsabog. Naging sobrang effective nga ang atake na ito sa boss kaya naman napaatras ito ng gusto papunta sa kanyang trono. Hindi na nagsayang ng oras pa si Lu at sinamantala na ang pagkakataong ito. Mabilis siyang sumugod papunta sa boss at pinuntirya niya ang weakness ng boss gamit ang kanyang dagger. At tama ang hinala ni Lu. Napaka-effective ng atake niyang ito at tumagos pa nga sa likuran ng trono ang atake niya. At doon na nawakasan ang buhay ng final boss ng floor 100. Dahil nga sa malaking experience na bigay ng pag-clear nila sa floor 100 ay naging level 17 si Zhao Ye habang si Lu naman ay naging level 22 na. Mapunta naman tayo sa principal's office. Laking gulat nga ng lahat ng tao doon dahil sa loob ng 30 years ay merong nakalagpas sa 1 million points, which is yun talagang ine-expect ng lahat na limit ng Heavenly Tower. Mukhang ang number 3 na middle school na pinamumunuan ni Principal Bai ang siyang mamamayagpag ngayong taon. Dahil nga na-clear na ni Lu Fan ang nightmare level ng exam ay inaya niya si Zhao Ye na umuwi na. At tinanong niya kung miss na ba nito ang luto ng tita niya. Masaya namang sumagot si Zhao Ye at excited na din itong makauwi para sila ay kumain. At heto na nga ang pinakahihintay nating lahat mga pre. Dahil clear na ang 100th floor ay lumabas ang isang golden treasure chest na naglalaman ng mga reward. Pakabukas nga ni Lu ng chest ay bumungad sa kanya ang iba't ibang mga rare items. Una rito ay ang skill book na Wrath of the Ice Dragon King, kung saan ay pwede na niyang ma-slow at ma-freeze ang mga kalaban gamit ang cold air. Dumedepende din ang damage at range ng skill nito kumporme sa tagal ng pagkakast ng user. Narealize nga ni Lu na jackpot ang isang ito dahil akala niya ay makakakuha lang siya ng control skills kapag nag-level 30 na siya. Ngayon ay mas matutulungan na niya si Zhao Ye sa pakikipaglaban. Ang ikalawang rare item naman ay ang Wind Spirit Ring, kung saan ang magsusuot nito ay makakatanggap ng spirit blessing
na siyang mag-i-increase sa agility attribute ng 35%. Okay na okay nga ang item na ito para kay Lu pero nasayangan lang talaga siya dahil ang effect ay limited lang sa may suot ng ring kaya hindi magbe-benefit si Xiaoye. At last but not the least na rare item ay ang legendary na Flame Frost Cloak. Perfect nga ito para sa Destruction Dragon form ni Xiaoye dahil meron itong ice at fire damage reduction at boost sa parehong element na match talaga para sa isang dragon. Napagpasyahan nga ni Lu na bumalik na para makapagpahinga na din si Xiaoye kaya naman ginamit na niya ang kanyang teleportation stone. Pagkalabas ni Lufan sa portal ay agad na bumungad sa kanya ang mga tao sa principal's office at sila'y proud na proud sa naging performance ni Lu sa Heavenly Tower. Sinabi pa nga ni Principal Bai na ang picture daw ni Lu ay ilalagay sa Wall of Fame ng kanilang school. Agad namang sumabat ang principal ng number 1 na middle school na ang Wall of Fame daw ay para sa mga hero na namatay sa pakikipaglaban. Hindi ba't parang sinusumpa mo na niyan si Lu? Siyang sabi ng principal. Nagsimula na nga magtalo ang dalawang principal at sinabi ni Principal Bai na kung meron man ditong isinumpa eh ikaw yun. Si Lufan ang nakabreak ng exam record kaya siguradong walang limit ang pwedeng maging future niya. Patuloy pa din sa pagtatalo ang dalawang principal pero hindi rin natin maitatagong ang exam na ito ang siyang nagpasikat sa ating bida. Nasabi nga ni Mr. Qin na expected na niya ang mangyayari pero sobra pa rin siyang napahanga ni Lu. Sinamantala naman ni Lu ang pagkakataong ito at hindi na nga siya nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi niyang nagawa niya na ang kondisyon ni Mr. Qin. Gusto niyang siguraduhin na ang princess ng Taizi Kingdom ay hindi na siya muling guguluhin. Natawa naman si Mr. Qin at sinabi niyang, "Syempre naman, marunong akong tumupad sa pangako ko. Siguradong na-receive na ni teacher yung sinend ko kanina." Kung maaalala niyo nga mga pre, yung eksena kung saan gustong arestuhin si Lufan ay sinabi ni Mr. Qin na magpapadala siya ng video kay teacher. At ginawa niya nga ito para tumigil na ang agent na ipinadala ng Longdu Kingdom. Nagtaka naman si Lufan kung sinong teacher ang tinutukoy ni Mr. Qin. Sinabihan niya si Lu na wag nang intindihin yun. Ang dapat niyang isipin ay kung anong academy ang pipiliin niyang pasukan. Mukhang kumbinsido na talaga ang agent ng Longdu kaya naman minabuti niyang umalis na dahil tapos na ang misyon niya. Patuloy pa rin sa pag-uusap si Lu at ang iba. Malamang sa malamang ay maraming magre-recruit kay Lufan na taga Southern Province kaya naman binalaan nila siya na mag-ingat sa mga to. Sinabihan pa nga nila si Lu na isamon nila ang dragon sa harap nila para naman makita nila ito ng personal. Pero agad din silang tumutol dahil baka nga naman maghiba ang school sa laki ng Black Dragon. Makikita nga sa screen na si Lufan ang nakasungkit ng rank number 1. Sumunod naman si Hongwu sa rank 2 at sinundan ni Kinkyu at Tao Xiaoman sa rank number 3. Ang lahat ay nagdiwang sa achievement na ito ni Lu dahil for 30 years ay na-break na din ang record. Sa hilagang bahagi naman ng Dragon Kingdom ay makikita ang isang lalaki na pinapanood ang examination ni Lu. Tuloy-tuloy ang paglagok nito sa alak habang masusing inoobserbahan ang performance ni Lufan. Ibinagsak niya ang bote sa mesa sabay sabing, "Napakasarap naman." Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Marky Tujing ng Northern Frontier. Siya yung teacher na tinutukoy ni Mr. Qin kanina na pinadalhan ng video ng exam ni Lu. Naabala ang panonood ng teacher nang biglang may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang lalaking may daladalang mga reports at tinanong ni teacher kung nahanap na ba nito ang mga ebidensya. Kinumpirma naman ng lalaki na nahanap niya na ang mga ito. Siguradong tama ang hinala ng estudyante ng teacher na si Qin Shanghai. Ayon kasi sa naging pag-uusap ni Mr. Qin at ng taga-Longdu na si Kian ay nalaman ni Mr. Qin na ang high-ranking official sa Dragon City na si Lord Ruwan Xiangfeng ay nakikipagtulungan sa Jin family ng Taizi Kingdom. Ayon nga sa masusing investigasyon ay nakumpirmang ang pag-a-abroad ni Princess Jinzu para mag-aral. Pati na rin ang pagre-recruit ng mga Dragon Tamer ay inaprubahan ni Lord Ruwan. Makikita sa mukha ng teacher ang inis dahil nalaman niyang si Ruwan Xiangfeng ang nasa likod ng mga bagay na ito. Sinabi ng lalaki na ang Jin family at si Lord Ruwan ay may minemaintain na diplomatic relation o agreement nila para maging mapayapa ang dalawang kingdom. Pero ang totoo ay binigyan ni Lord Ruwan ng napakaraming privilege ang Jin family. Kaya naman kapansin-pansin na malalakas ang loob ng mga ito. Kapalit naman nito ay binibigyan nila si Lord Ruwan ng karampatang pabuya para sa privileges na ito. Natawa na nga lang si Teacher Tujing at nasabing, kaya pala ganun na lang sila katapang para magpadala ng taong aaresto sa Dragon Tamer. Sabay binasag niya ang boteng iniinuman niya kanina. Walang yaka Ruwan Xiangfeng.
Isa kang traidor! Galit na galit nga si Teacher Tujing dahil tinutulungan ni Ruwan ang princess ng Taizi Kingdom para gumawa ng mga kabalbalan sa Dragon Kingdom. Ikinagulat nga ito ng lalaking messenger dahil biglang tumayo ang teacher at nagsisigaw. Magpadala ka ng kautosan para kay Ruwan Xiangfeng. Mula ngayon ay tinatanggalan ko na siya ng kapangyarihan sa Dragon Kingdom. Tanggal na siya bilang high rank ng Dragon City. Galit na galit nga si teacher at gusto niyang ora mismo ay mapatupad ang order na ito. Sinabi pa niyang, kung may reklamo siya, sabihin mong pumunta siya dito at mag-uusap kami. At sa Jin family, subukan lang nilang kumontak uli kay Ruwan Xiangfeng. Papadalan ko sila ng squad ng Griffons para batiin sila. Grabe na nga yun mga pre. Mukhang hindi lang talaga basta teacher ang lalaking ito. Kung maaalala nyo tinawag siyang marquis o isang pinakamahalagang tao sa kanilang city. Mabalik nga tayo. Agad na umuha ang messenger pero hindi pa pala tapos si Teacher Tujing. Sinabi niyang alamin niya kung anong academy ang pipiliin ng Dragon Tamer. Ipinaparating din niya sa principal na ibigay kay Lu ang best resources para humusay palalo si Lu Fan. Mabilis namang kumilos ang messenger at umalis na ito para gawin ang mga utos ng teacher. Naiwang mag-isa ang teacher pero masaya siya dahil merong talented na lalaki sa Dragon Kingdom. Kailangan lang niyang tapusin ang gawain niya dahil hindi na siya makapaghintay na makilala si Lu Fan. Hindi lang niya alam kung kailan ba matatapos ang gawain ito. Sa isang city naman na may naglalakihang building ay makikitang may kausap si Princess Jinzu sa phone. Laking gulat niya dahil sinibak sa pwesto ang backer niyang si Ruwan Xiangfeng. Pero sinabihan siya ng kausap niya na kumalma muna dahil meron din naman siyang good news para sa princess. Tinanong nga ng princess kung paanong magkakaroon ng good news. Kung wala na sa pwesto si Ruwan ay hindi na nila mahuhuli ang Dragon Tamer. Sinabi naman ng kausap ni Princess Jinzu sa phone na hindi na niya kailangan pang intindihin ito. Dahil bukod kay Lu Fan ay meron silang nahanap na isa pang Dragon Tamer sa Kingshu City. Nagulat nga ang princess sa balitang ito at napangiti ito ng creepy. Nasabi niyang magandang balita ito at sana'y makipag-coordinate sa kanya ang Dragon Tamer na ito. Masayang masaya nga ang lahat para sa tagumpay na nakamit ni Lu Fan. Papaalis na nga sana si Lu nang biglang isang lalaki ang lumabas sa portal. Pagod na pagod siyang lumabas at hinahabol pa niya ang hininga niya. Si Hongwoo pala ito na nakakumpleto ng 72 levels sa Fear exam at nakakuha siya ng 89,250 points. Kitang-kita nga na halos hindi na siya nakalabas ng buhay sa exam na yun kaya naman sigurado siyang makukuha niya ang rank 1 ng Southern Province. Patuloy pa rin sa pagdedelusyon si Hongwoo nang kanyang mapansin na ang mga principal ay nagtipon-tipon sa labas. Inisip niyang siguradong matutuwa ang principal niya dahil sa naging performance niya sa kanyang laban. Talaga namang sureball na siyang masusungkit niya ang rank 1. Kaya naman hindi na siya nagatubili pa at kanyang binati ang principal. Nagulat naman ito at tinanong niya si Hongwoo kung natapos na ba niya ang exam. Kaya naman si Hongwoo ay confident na sumagot. Siyempre, nakompleto ko. May score lang naman akong 89,000. Sigurado naman ay sapat na yun para maging top 1. Siyang sabi ni Hongwoo sabay tumawa pa nga. Seryoso ang principal niya at sinabing okay lang naman daw ang performance niya. Ginawa mo naman ang lahat ng makakaya mo at pwede ka pa ring mamili ng kahit alin sa top 10 na academy. Siya namang sagot ng principal. Hindi ko talaga alam mga pre kung saan gawa tong utak ni Hongwoo. Na-confuse siya syempre pero mas nangibabaw talaga ang kayabangan niya. Katakataka kung bakit kalmado lang ang principal at hindi nai-impress. Pero naisip pa ni Hongwoo na kaya baka ganito ang principal dahil gusto nitong maging humble lang siya. Kaya naman nag-thank you siya sa paggabay ng principal sa kanya nang may ngiti sa muka. Kaya naman nagtaka ang principal sa sagot ni Hongwoo. Anyway, fast forward nga tayo mga pre. Makalipas ang 7 araw ay ina-announce na ang result ng Nightmare exam. Maraming tao sa Shopawan nung araw na yun at laking gulat ni Lu Fan at ng tita niya nang makita ang mga to. Mga customer kaya sila nabibili ng siopaw? Kung customer sila, bakit may dala-dala silang mga regalo? Tama ang hinala niyo mga par. Ang mga ito ay mga recruiters sa iba't ibang academy at ibang mga taong nakabalita kung gaano kalakas si Lu. Malakarlos Yulo nga ang ating bida sa dami ng sponsors. Sana all. Narito nga rin si Mr. Kin at sinabi niya ngayon ang announcement ng result ng exam at alam ng lahat na si Lu Fan ang top 1. Hindi nga lang sinabi sa announcement kung ilan talaga ang score ni Lu na siya namang ikinasimangot niya. Tuloy pa rin ang kaguluhan ng mga tao sa labas kaya naman inaya na ng tita ni Lu Fan si Mr. Kim na pumasok muna. Bukod nga sa pera ay ipinakita ni Mr. Kim ang mga ipinadala ni Principal Bay na rewards para kay Lu Fan. Binuksan niya ang kahon at nagliliwanag ito.
Ang unang reward na para kay Lu ay isang skill book. Magkakaroon ka ng skill na Roar of the Blue Dragon gamit ang skill book na ito, kung saan ay makakapag-release ng Thunder Shockwave na pwedeng makapag-paralyze ng mga kalaban. Maganda nga ito mga pre dahil another control skill na naman para sa ating bida bukod pa sa nakuha niya sa mismong exam. Sumunod sa rewards ay ang Thunder Potion kung saan ay permanent na mai increase ang lightning skill power at lightning resistance ng user ng 20%. Laking tuwa naman ni Lu dahil Ice at Thunder na ang pwede niyang magamit. Hindi na niya kailangang iasa ang lahat ng magic attacks kay Xiaoye. But wait, there's more! Kala nga ni Lufan ay yun na ang rewards niya nang ipinakita ni Mr. Qin ang armor at boots sa kanya. May damage at debuff reduction effects ang armor habang ang boots naman ay magbibigay sa user ng ability na mag-blink kahit saan sa loob ng 50 meters na range. Naisip nga ni Lufan na kung pagsasama-samahin ng mga ito ay halos katumbas na niya si Xiaoye nung bagong pisa pa lang ito. Na-overwhelm man ng ating bida ay malugod pa din niyang tinanggap ang mga regalo sa kanya ng principal at sinabing gagawin niya ang best niya. Bigla-bigla ay bumukas ang pinto at may pumasok. Si Kinkyu ito. Natuwa ang tita ni Lufan dahil pati si Kinkyu ay narito. Mukhang espesyal talaga ang araw na ito. Nagmamadaling sinabi ni Kinkyu na ang mga head ng 10 academy ay dumating na sa Shanghai City. In-invite sila ni Mr. Qin sa bahay nila at narito si Kinkyu para sunduin si Lu dahil i-interviewin siya ng mga to. Ikinagulat naman ito ni Lu. Agad-agad? Kaka-announce pala ng resulta, siyang sabi ni Lu. Sumagot naman si Mr. Qin ng, ikaw pa ba? Matapos nilang mapanood yung video paniguradong matataranta talaga sila. Lumapit si Mr. Qin kay Lu at ibinulong niya kung bakit hindi pwedeng ipagsabi kung ilan ba talaga ang score niya. Tanging ang 10 academies at top officials ng Dragon City lang ang nakakaalam nito. Ito ang kagustuhan ni teacher dahil ayaw na nilang merong isa pang katulad ng princess ang eksena. Sinabi rin ni Mr. Qin na wag na ding maglala si Lufan tungkol sa princess dahil inayos na ni teacher yon. Gustong-gusto na rin ni teacher na ma-meet si Lufan ng personal. Ikinatuwa naman ni Lufan na marinig ang mga bagay na ito. Para siyang nabunutan ng tinik dahil nawala na yung mga nakaka-stress na iniisip niya tungkol sa princess. Excited na rin si Lu na makita siya ng personal para kanyang pasalamatan. Yun nga lang hindi pa pwede sa ngayon dahil nasa mission si teacher. Kaya sinabi ni Mr. Qin na chill-chill lang, mamimit mo din yun. Nagulat naman si Lu nang biglang isang card ang iniabot ni Kinkyu sa kanya. Tanggapin mo ito, Lu. Ito talaga ang purpose nung huli naming pagbisita kaso nga lang napatrouble kay Princess Jinzu, siyang sabi ni Kinkyu. Nashock si Lu dahil purple card itong binibigay sa kanya ng Qin family. Isang card na nagkakahalaga ng 10 milyong dragon coins. Ayaw pa sanang tanggapin ito ni Lu dahil nga 100,000 lang naman ang napag-usapan. Kaya naman sinabi ni Mr. Qin na tanggapin niya na ito dahil tinulungan niya ang buong Qin family noong minsan silang nalagay sa alanganin. Sinabi pa nga ni Mr. Qin na kung hindi niya tatanggapin ito, paano pa yung bahay na ibibigay sa kanya ng city? Sinabi din ni Mr. Qin na merong magdadala kay Lu sa Junction Garden ngayong gabi, sabay tawa ng malakas. Nahiya naman si Kinkyu at nag-blush siya, sabay sinabi niyang itigil na ang pang-aasar nito kay Lu. Nakangiti nga lang si Mr. Qin at ang tita ni Lufan habang hinihilan ni Kinkyu si Lu para ma-meet na niya ang mga academy representatives. Samantalang, sa isang kagubatan sa labas ng Qingzhou City ay makikita si Princess Jinzu at ang bodyguard niyang si Chu Hongtai. Meron silang pinuntahan sa kagubatan ito at itinanong ni Princess Jinzu kay Chu kung anong level na ba siya. Ano kaya tong pinaplano na naman ni Princess Jinzu mga pre? Mukhang may naaamoy akong hindi maganda, lalo na't nasa liblib na lugar sila. Anyway, tuloy tayo sa kwento. Sumagot si Chu Hongtai na level 19 na daw at ang Armored Dragon naman ay nasa level 14. Napangiti naman si Princess Jinzu ng kakaiba sabay sabing kakaiba talaga ang mga Dragon Tamer. Tama ang hinalan yung mga gar. Narito si Princess para i-meet ang bago niyang nirecruit na Dragon Tamer. Kung maaalala nyo mga pre, may kausap si Princess Jinzu sa phone sa hotel na meron daw silang nahanap na Dragon Tamer. Ibinigay niya dito yung tinanggihang Dragon Egg ni Lufan. Ibinigay niya ang itlog sa isang misteryosong Dragon Tamer na kulay puti ang buhok. Ang lalaking ito ay si Chen Chanzi, na isang level 90 na Dragon Tamer na may Armored Dragon mula kay Princess. Ang reason nga kaya dito tumatambay si Chen ay para mag-train. Habang nag-uusap nga ang tatlo ay biglang may isang halimaw ang paparating. Para itong pinagsamang unggoy at layon. Mabilis ang paglusob ng halimaw nang biglang si Chen ay tumalon ng mataas sa ere. Sabay kinumand niya ang Armored Dragon na gumamit ng sweep, kung saan gamit ang buntot ng Armored Dragon ay magdidil ito ng damage sa target area.
Sa pool lang halimaw pero hindi pa natatapos yun dun. Si Chen ay mabilis na nag-follow up para sa kanyang final blow. Ginamit niya ang kanyang skill the Dragon Lance Strike at kanyang napatumba ang halimaw. Nakakagulat nga ang bilis at accuracy nitong si Chen at matapos mapabagsak ang kalaban ay nag-level up siya sa level 20. Nakakabigla no mga lods, isang talented at skilled na professional sabay Dragon Tamer pa. Ano ba talagang binabalak nitong si Princess Jinzoo? Anyway, tuwang-tuwa nga si Princess Jinzoo at pumapalakpak pa ito. Mukhang hindi sayang ang dragon na ibinigay ko sa'yo. Siyang sabi ni Princess Jinzoo. Nakayuko nga lang ang loyal na si Chen at ayaw niya talagang madisappoint ang princess sa kanya. Simp alert! Joke lang mga gar. Sinabihan nga siya ng princess na madidisappoint lang siya sa kanya kung magiging katulad niya ang talo ng si Lufan. Sabay baling ng princess kay Chu Hongtai na kanina patahimik sa isang tabi. Sinabi niyang ibigay nito kay Chen ang kanyang Dragon Lance sa future. Grabe nga si Princess Jinzoo, nakala mo'y nagbabanta ako makautos. Ang kawawang si Chu naman ay walang nagawa kundi ang sumunod at umuo na lang sa mga kagustuhan ng princess. Matapos marinig ito ay lumapit si Chen kay princess. Siya ay nagpasalamat dahil sa opportunity na ibinigay sa kanya, pati na sa magic buffs na ibinigay sa kanya ni Princess Jinzoo. Sisiguraduhin niyang matatalo niya ang top 1 ng Southern Province na si Lufan. Pero bakit niya alam na si Lu ang top 1? Bukod kasi sa putok na ang balita, nag-participate din pala sa grand exam si Chen Tianzi. At second place siya na merong 210,000 points habang si Lufan naman ay hindi ini-reveal ang kanyang score. Sa tansya ni Princess Jinzoo ay nasa around 300,000 points si Lufan, kaya naman tiwala siya na makakapalag si Chen Tianzi. 300,000? Okay mga pre, dili na lang ako mag-talk. Anyway, sariwa pa din sa alaala ni Princess Jinzoo ang pagkapahiya niya kay Lufan. Kaya naman inutusan niya si Chen na tandaan ng pangalang Lufan at huwag siyang titigil hanggat hindi niya natatalo at nakukuha ang Black Dragon ni Lu. Sa pangakong gagawin ni Princess Jinzoo ang lahat para maging pinakamalakas na Dragon Tamer si Chen sa buong history, kapalit ang pagiging loyal ni Chen sa kanya bilang servant. Naintindihan naman ni Chen ang mga utos sa kanya kaya determinado siyang sumagot na hindi niya i-disappoint ang princess at habang buhay niya itong pagsisilbihan. Pinuri ni Princess Jinzoo si Chen dahil sa mga sinabi nito sabay sabing, mas wais ka kay Lufan. Isipin mo, sa kanya ko unang inoffer to pero inuna niya ang pride niya. Tumalikod ang princess, hawak ang kanyang bagong staff at inutusan niya si Chu Hongtai na pumunta sa Jiang'ai City para alamin kung anong academy ang pipiliin ni Lufan na pasukan. Mabilis na nag-agree si Chu para isagawa ang task pero may pahabol pa si Princess Jinzoo. Kapag hindi mo nagawa ng tama ang utos, lumayas ka na lang. Siyang sabi ni Princess Jinzoo. Kawawa naman tong si Chu, kaya kahit na ganon ay umuo pa din siya sa utos ng princess. Kita nga sa mukha ng princess ang inis at sama ng loob sabay sabing, hindi magtatagal ay pagsisisihan ni Lu ang lahat ng ginawa niya sa akin.